Hello guys, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Magandang araw po sa lahat guys. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Alright guys, panibagong araw na naman po, panibagong kabanata na naman po ng ating buhay. Bago po natin simulan yung kwento natin guys, shoutout ko po muna yung mga nag-comment sa kwento ng asawa kong mayaman. Shoutout po dyan kay Lodi Yeng. Thank you so much Lodi sa pag-comment lagi po at sa pag-like po ng mga videos ko po ng asawa kong mayaman. And thank you so much din po kay Lodi Jayana. Hello Jayana. Jayana pala to. And shoutout din po kay Lodi Elizabeth Roniel. Thank you so much Lodi Elizabeth Roniel sa laging pagsuporta po. Shoutout din po kay Lodi Bibang Vlog. Hello Lodi Bibang Vlog. And shoutout din po kay Lodi Aiza Montesa. Hello po Lodi Aiza. And thank you so much and shoutout din po kay Lodi G Alexandria. Shoutout din po kay Lodi Ruel Mendoza. Hello Lodi Ruel Mendoza, thank you so much po sa laging pagsuporta po sa mga videos ko po. And shoutout din po kay Lodi Tony TV. Hello Lodi Tony TV, I hope okay ka lang dyan. Thank you so much sa pag-comment and sa pag-view po ng asawa kong mayaman. And shoutout din po kay Lodi Janalim Morales Tapis. Thank you so much Lodi Janalim Morales Tapis. And thank you so much din po kay Lodi Jayana. Hello Lodi Jayana. Maraming salamat po talaga Lodi. Alright guys, hindi na po natin patatagalin to yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all. Pagkatapos uminom ng tableta mismo si Lehu, pinaghiwalay niya ang natitirang mga table tas sa dalawa. Ibinenta niya ang unang kalahati sa mga humihingi ng pabor sa kanya. Tulad ng para sa ikalawang kalahati, ibinigay niya ang mga ito sa mga malalaking shot sa Jiangcheng bilang mga regalo. Kahit na ang mga table tas ay mas mababa, ang pangalan ng pamilya yan ay makabuluhan. Bilang isang taong naninirahan sa kalye sa mahabang panahon, si Lehu ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga paraan upang maalis ang mga table tas. Noong gabing iyon, sinuot ito ni Lehu gamit ang kanyang arm candy gaya ng dati, at ang kanyang pisikal na kondisyon ay katangi-tangi. Nang matapos si Lehu, hinimas niya ang kanyang baba sa pag-iisip habang nakahiga sa kama. Ito kaya ay gawa ng tabletang iyon. Nang sumunod na araw, marami ng tao ang nagkukumpulan sa bahay ni Lehu nang bumangon siya sa kama. Ang karamihan ay binubuo ng mga negosyante ni Jiangcheng at ilang elite. Lahat sila ay may isang bagay na pareho, lahat sila ay nakainom ng soul nourishment pill. Tumalon sila sa kanilang mga paa nang makita si Lehu. Kuya Hu, mayroon ka pa bang tableta mula kahapon? Handa akong magbayad ng 1,000,000 para dito. Kapatid na Hu, gusto din ng isang kaibigan ko mula sa Chuzhou ang tabletang iyon. Bumili ng ilan para sa akin. At ang proyekto sa Chengxi ay magiging iyo. Brother Hu, kailangan mong magtabi ng kahit isa sa mga tabletang iyon para sa akin. Si Lehu ay natulala sa eksenang nasa harapan niya. Siya ay nasa ibabaw ng buwan. Sige, sigurado. Huwag mag-alala, lahat. Ang supply ng mga table tas ay sapat na. Tuwang-tuwa si Lehu dahil hindi niya inaasahan na ang mga tabletang ibinigay sa kanya ni Chin Yu ay magkakaroon ng mga mahiwagang epekto. Noong araw na iyon, tumakbo si Lehu patungo sa bahay ni Chin Yu. Ginoo, Chin, mayroon ka pa bang soul nourishment pill mula kahapon? Gusto ko ng marami hanggat maaari. Hiling ni Lehu sa kagalakan. Sa pagtingin sa reaksyon ni Lehu, tumango si Chin Yu. Maliwanag, ang soul nourishment pill ay mas sikat kaysa sa inaasahan niya. Halika at kunin sila makalipas ang ilang araw. Gayunpaman, magkakaroon ng pagtaas sa presyo sa oras na ito. Ibebenta ko ito ng tig-1,000,000, sagot ni Chin Yu sa malalim na boses. Napaawang ang labi ni Lehu nang marinig iyon. Kahit na ito ay medyo magastos. Ito ay nasa loob pa rin ng isang katanggap-tanggap na saklaw. Sumang-ayon si Lehu sa kasunduan ng walang pag-aalinlangan. Sa pagsasalita, mayroon bang anumang paraan upang makakuha ako ng mataas na kalidad na mga halamang gamot? Tanong ni Chin Yu. Mataas na kalidad na mga halamang gamot.
Pinagdikit ni Leihu ang kanyang mga kilay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpatuloy siya, Mr. Chin, maaari mong subukan ang iyong kapalaran sa auction sa Nancheng. Narinig ko na isa sa mga pinakapambihirang bagay sa mga nakaraang buwan ay isang 100 taong gulang na Chinese knotweed. Isang auction. Nagtaas ng kilay si Chin Yu. Pagkatapos pag-isipan ito, tumango siya. Sige, nakuha ko. Si Chin Yu ay mayroong isang stock na 10 milyon sa kamay. Talagang sulit na bisitahin ang auction. Ang pamamaraan at mga halamang gamot na kinakailangan upang pinuhin ang soul nourishment pill ay tapat at karaniwan. O kung hindi, magiging mahirap para kay Chin Yu na i-mass-produce sila. Sa pamamagitan nito, pansamantalang nalutas ang mga isyu sa pagpopondo. Sa takip silim, tumawag si Yan Ruizo kay Chin Yu. Nang mapansin ang kanyang tawag, dali-daling sinagot ni Chin Yu. Miss Yan, bakit mo ako tinawag bigla? Masayang tanong ni Chin Yu. Sumagot si Yan Ruizo, nagdaraos ng business party si Shen Tian. Inimbitahan niya ako, pero wala akong ganang pumunta. Gusto mo bang pumalit sa akin? Gusto mo pumunta ako? Si Chin Yu ay natigilan at nalilito. Kinasusuklaman ni Chin Yu ang lakas ng loob ni Shen Tian. Medyo nag-aatubili siyang dumalo sa party at hindi rin niya gustong makita ang nakababatang lalaki. Bakit? Natatakot ka ba? Nagbiro si Yan Ruizo, nakitang nanatiling tahimik si Chin Yu. Pilit na umiti si Chin Yu. Siyempre hindi, iyon lang. Sumusuko sa iyong unang pagsubok. Pang-aasar ni Yan Ruizo. Pagsusulit, agad namang sumang-ayon si Chin Yu nang marinig niya ang salitang iyon. Okay. Pupunta ako. Sabihin mo sa akin ang oras at lugar. Nakangiti ang bibig ni Yan Ruizo. 7 ng gabi sa Riverside Villa. Sige, pupunta ako doon sa tamang oras, sabi ni Chin Yu. Dahil ito ay pagsubok para sa kanya, hindi papabayaan ni Chin Yu si Yan Ruizo. Bukod dito, medyo curious si Chin Yu na malaman ang mga paraan ng mga kilalang individual. Pagsapit ng gabi, sumakay si Chin Yu ng taxi at tinungo ang Riverside Villa. Riverside Villa ay nakatayo sa suburbs. Natural, ang tanawin sa paligid ng lugar na iyon ay kapansin-pansin. Mayroon ding mahaba at umaagos na ilog bago ang pangunahing pasukan ng villa. Sa oras na dumating si Chin Yu sa destinasyon, puno na ang lugar. Bagamat ito ay pinamagatang isang business party, ito ay, sa katunayan, isang cocktail party. Mayroong isang hanay ng mga luxury cars na nakaparada sa labas ng main entrance. Kabilang sa mga ito ang mga tulad ng Lamborghini, Ferrari, at iba pang mga high-end na sasakyan tulad ng Bentley, Rolls-Royce, at iba pa. Mukhang wala sa lugar ang taxi na sinakyan ni Chin Yu. Nagtaas ng kilay si Chin Yu nang lumabas siya ng kotse. Sumilay sa kanyang mga mata ang kasab-ikan, nakatanggap siya ng isang kayamanan ng espiritual na enerhiya sa lugar na ito. Hindi niya inaasahan na ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa kalikasan ay napakataas dito. Mas mataas pa ito kaysa sa base ng bundok. Ito ay isang magandang lokasyon. Ang euphoria ay nakasulat sa buong mukha niya. Puspusan na ang cocktail party sa villa. Maraming mga kabataang babae sa nagsisiwalat na pananamit ay lasing at walang humpay na sumasayaw. Nakatitig sa nagkakagulong mga tao, kumunat ang noo ni Chin Yu. Hindi siya mahilig sa ganoong kapaligiran, kaya naghanap siya ng ilang lugar at naupo. Pagkatapos ay ipinikit ni Chin Yu ang kanyang mga mata at sinimulan ang kanyang mga pagsasanay sa paghinga. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa paligid ng lugar na ito ay medyo mataas kaya hinding-hindi papalampasin ni Chin Yu ang pagkakataong kumuha ng mas maraming chi hanggat maaari. Sa oras na iyon, dumating sa venue sina Zhao Gang at Su Yan na inimbitahan sa cocktail party. Mahal, narinig ko na ang taong nag-host ng cocktail party na ito ay isang malaking shot. Shen Tian mula sa Chuzhou, sa tingin ko. Siya ba ay isang natatanging tao? Bulong ni Su Yan. Ngumuso si Zhao Gang, makikinig ka ba sa sarili mo? Ang pamilyang Shen ay itinuturing na elite sa mga elite sa Chuzhou. Mga liga sila bukod sa atin. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-isip si Su Yan. Paano sila kumpara sa pamilya yan? Tanong ni Su Yan. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhao Gang at bumantong hininga. Ang pamilyang yan ay taga Jingdu. Kaya, sa tingin mo ba ay nasa parehong antas sila? Sinaman siya ng tingin ni Zhao Gang. Pagkatapos ay biglang binago ni Zhao Gang ang paksa sa pamamagitan ng pagsasabi,
Pag-uusapan natin. Narinig ko ang mga chismis tungkol sa pagkahilig ni Shen Tian kay Yan Ruizu. Kaya naman, inakala kong pumunta siya dito sa pagkakataong ito para kay Qin Yu. Natuwa si Suyan at nagtanong, "So, iminumungkahi mo ba na si Qin Yu ay nasa isang mahigpit na lugar ngayon?" "Well, sa palagay ko tama ka," sagot ni Zhao Gang. Iyan ay kahanga-hangang bulalas ni Suyan, tumatalon sa tuwa. Maling paraan ito sa akin sa tuwing ikukwento ko ang katotohanan na inakala ni Qin Yu na siya ay may sariling paraan, tumili si Suyan. Kahit na hindi umimik si Zhao Gang. Tinulungan niya ang sinabi ni Suyan. Si Zhao Gang ay hindi nasisiyahan na ang isang tao na dati ay hindi makapagtali ng kanyang mga sintas ng sapatos ay tumaas na ngayon sa mga ranggo upang lampasan siya. Ang karamihan sa mga tao sa party ay binubuo ng mga mayayamang bata at gold diggers na naninindigan sa una sa pagtatangkang maging kanilang mga mistress. Sa harap na hanay ng party, bumulong ang isang binata na may puting buhok, "Mr. Shen, dumating na si Qin Yu." Pinaikit ang kanyang mga mata, sumimangot si Shen Tian, bakit siya nandito? Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, isang tusong ngiti ang bumungad sa mukha ni Shen Tian. Dahil siya ay may lakas ng loob na dumating nang hindi inanyayahan, dapat siyang maging handa sa kahihiyan. "Huwag mag-alala. Dahil mayroon tayong impromptu na programa," sabi ni Shen Tian na nakapikit ang mga mata. "Gusto mo bang harapin ko siya?" Tentative na tanong ng binata na maputi ang buhok. Umiling si Shen Tian at sumagot, hindi kami nagmamadali. Gusto ko muna siyang ipahiya sa abot ng aking makakaya. Pagkatapos, pupunasan ko siya ng sahig at ipaalam sa kanya ang kanyang lugar." Ang puting buhok na binata ay tumango bago nag-aalalang nagtanong, kung gagawin natin ang isang daliri kay Qin Yu. Hindi ba magagalit si Yan Ruizu? Kung iyon ang kaso, ang mga bagay ay magiging pangit. Napabuntong hininga si Shen Tian, huwag kang pawisan. Si Yan Ruizu ay kilala bilang isang ice queen. Maaaring nakuha natin ang impresyon na nakuha ni Qin Yu ang kanyang puso, ngunit hindi siya mag-aalala sa sinuman. Maganda iyang marinig, nakahinga ng maluwag ang puting buhok na binata. Ang sinabi ni Shen Tian ay totoo. Si Yan Ruizu ang sentro ng spotlight sa Jingdu. Ang hindi mabilang na mga pagtatangka ng kanyang mga admirer ay naging walang saysay sa kanyang walang awa na mga pagtanggi. Ang ilan sa kanila ay nagdalamhati na siya ay may pusong gawa sa bato. Gayunpaman, lubos na minamaliit ni Shen Tian ang kahalagahan ng Qin Yu kay Yan Ruizu. Umupo si Qin Yu sa isang sulok, sinisip-sip ang espiritual na enerhiya sa paligid niya hanggat maaari. Hindi pa siya nakatagpo ng anumang lugar na may ganoong kataas na konsentrasyon ng qi. "Ginoo, Qin," may narinig na boses na tumatawag. Nakakunot ang noo. Dahan-daang iminulat ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinalubong siya ng tingin ng isang binata, nakatayo sa kanyang harapan na may magiliw na ngiti. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang anak ng pinakamayaman ni Jiang Cheng, si Du Yuan. "Masaya akong makita ka rito." Nalilitong tumingin si Qin Yu kay Du Yuan. Tanong ni Du Yuan na may magalang na ngiti, "Pakialam mo ba kung uupo ako dito?" "Bahala ka." Tumango si Qin Yu at muling ipinikit ang kanyang mga mata. "Ginoo, Qin. Patawarin mo ako sa labis na paghakbang, ngunit maaari mo ba akong marinig?" sabi ni Du Yuan. Napabuntong hininga si Qin Yu. Binalak niyang tumuon sa kanyang kultibasyon sa simula, ngunit tila ang kasalukuyang kalagayan ay hindi nagpapahintulot sa kanya na gawin iyon. Kaya naman, nagbitiw siya rito pansamantala. "Maaari mong sabihin ang iyong isip. Hindi mo kailangang maging mahinhin," pagtitiyak ni Qin Yu. Inilibot ni Du Yuan ang kanyang paligid bago bumulong kay Qin Yu, "Mr. Qin. Kailangan mong umalis ngayon." "Umalis?" Tinaas ni Qin Yu ang kanyang mga kilay, nakatingin kay Du Yuan na may pagtataka. Napabuntong hininga si Du Yuan. "Narinig ko mula sa isang kaibigan na si Shen Tian ay nakakaramdam ng galit sa iyo." Matagal nang inasahan iyon ni Qin Yu, kaya hindi siya nagulat. Tumango siya na may magalang ng ngiti bilang tugon. Nang makita iyon, pinaalalahanan ni Du Yuan, "Mr. Qin, hindi mo dapat maliitin si Shen Tian. Ang kanyang pamilya ay mula sa Chuzhou. At saka, narinig ko na nagdala pa siya ng isang bihasang manlalaban ngayon. Kaya, mangyaring sundin ang aking payo at umalis ka agad." Matapos suriing mabuti si Du Yuan, nagtanong si Qin Yu na may hinala, "Mr.
Hindi ko matandaan na naging malapit ako sa iyo. Kaya bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Hindi ka ba natatakot na marinig ni Shen Tian? Napangiti si Du Yuan at sinabing, sa totoo lang. Maaaring natatakot akong tumawid sa Shen Tian, ngunit hinamak ko siya mula pa noong unang araw. Ang pagkagalit ay nakasulat sa buong mukha ni Du Yuan habang nagsasalita siya. Nagpatuloy siya. Mga taon na ang nakalilipas, nagpunta ang aking ama sa isang business trip sa kabisera, at nadatnan niya ang pamilya Shen doon. Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Shen Tian? Tinawag niya kaming mga ganid, tinutuya kami na ang mga bansang tulad namin ay dapat bumalik sa Jiangcheng. Nag-aapoy sa galit si Du Yuan sa pagbanggit sa bagay na ito. Sino siya para busog na busog sa sarili niya? Sino siya sa tingin niya? Pinarusahan ni Du Yuan. Dahil doon, napatawa si Qin Yu. Tila si Shen Tian ay isang natural-born narcissist na may matinding superiority complex. Ginoo, Qin, please don't mind my prattle, but it's better for you leave now. Kung hindi ka pakakawala ni Shen Tian ng ganoon kadali, panawagan ni Du Yuan. Nakangiting sumagot si Qin Yu, salamat sa iyong payo. Pero hindi ako natatakot sa kanya. Napanganga si Du Yuan sa sinabi ni Qin Yu. Tapos nagkomento siya, well, nasa iyo ang suporta ni Miss Yan. Sa katunayan, hindi mo kailangang matakot kay Shen Tian. Napabuntong hininga si Qin Yu nang marinig ang sinabi ni Du Yuan. Para sa lahat, si Qin Yu ay isa lamang walang kakayahan na nagpapamalas ng kanyang malakas na koneksyon sa pamilya Yan. Alam niyang mahirap baguhin ang pananaw ng mga tao sa kanya sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, napagtanto ni Qin Yu na si Du Yuan ay hindi isang malilim na karakter. Sa katunayan, ang huli ay tila isang maalam na tao na may magagandang mithiin. Hindi katulad ng iba pang mayayamang bata. Ginoo, Qin. Lumingon si Qin Yu sa direksyon ng boses at nakita si Lei Hu, na nagmamadaling lumapit sa kanya. Tuwang-tuwa na sinabi ni Lei Hu. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Ang kanyang presensya ay nagulat kay Qin Yu. Kung isasaalang-alang ang pagkakakilanlan ni Qin Yu, hindi siya dapat nagpakita sa cocktail party na ito. Tahimik silang nakaupo sa isang sulok na hindi mahalata sa maingay na kapaligiran. Habang nagpapatuloy ang party, ang lahat ay ganap na nagpakasawa sa kanilang sarili sa sandaling ito. Sumuko sa kanilang hedonistic na pagnanasa. Nagkagulo ang buong cocktail party. Hindi nagtagal, naglakad-lakad si Shen Tian sa direksyon ni Qin Yu, ang nakasunod na binata na may puting buhok. Ginoo, Qin, darating si Shen Tian, nagmamadaling sinabi ni Lei Hu kay Qin Yu. Gayunpaman, si Qin Yu ay nanatiling tahimik na may nakapikit na mukha, na parang hindi niya nakikita si Shen Tian. Sa isang kisap mata, huminto si Shen Tian sa harap ni Qin Yu. Nakatitig kay Qin Yu, yamakap si Shen Tian. Hindi ka ba isang walang hiyang tusok na pumunta dito nang hindi inanyayahan? Qin Yu, tinitigan siya ni Qin Yu nang may pagmamayabang, mukhang may hindi ka naiintindihan dito, Mr. Shen. Pumunta ako dito bilang kahalili ni Miss Yan. Napatitig si Shen Tian kay Qin Yu nang marinig iyon, halos mawalan ng gana. Ang maputing buhok na binata sa tabi niya ay nagmula sa isang malakas na layunin ng pagpatay. Pinagdikit ang kanyang mga kilay. Ibinaling ni Qin Yu ang kanyang tingin sa maputing buhok na binata. Nang magsalubong ang kanilang mga titig, tumindi ang pamatay na aura sa kanilang paligid. Familiar ang mukha namin dito. Dagdag na pansin ni Shen Tian si Du Yuan, na umupo sa tabi ni Qin Yu. Matapos suriin si Du Yuan, tinapat ni Shen Tian ang kanyang ulo at sinabing, ay, oo. Naaalala kita, ikaw si Du Yuan, tama ba? Bagamat nakaramdam ng inis, kinagat ni Du Yuan ang bala at binati ang host, natutuwa akong makilala ka, Mr. Shen, na may mapang-asar na hitsura sa kanyang mukha, bamantong hininga si Shen Tian, sa pagkakaalala ko, gusto ng pamilya mo na pumirma ng deal sa amin, tama ba? Sa mga salita ni Shen Tian, ang awkwardness ay bumangon kay Du Yuan ngunit nanatili siyang tahimik. Nagpatuloy si Shen Tian, narito ang bagay. Binibigyan kita ng pagkakataong magsara ng deal sa amin ngayon. Ngunit ang kondisyon ay kailangan mong sampelin si Qin Yu sa kanyang mga pisngi ng 2 beses. Paano iyon tunog?
Agad na nalungkot ang mukha ni Duyuan dahil alam niyang pinagtatawanan siya ni Shen Tian. Nakiusap ka sa amin na pumirma ng mga deal sa aming kumpanya, tama ba? Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong iniharap sa iyo? Ngumisi si Shen Tian. Pinipigilan ng kanyang galit, sumagot si Duyuan, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado, paumanhin. Ngunit hindi kami nagkukulang sa mga kasosyo sa negosyo sa ngayon. Nang marinig iyon, naging malungkot ang ekspresyon ni Shen Tian. Ayan na ang pagkakataon mo. Sa tingin mo, tao ka na ngayon. Ha, natigilan si Shen Tian. Nakita ko, hindi naman kulang sa business partners ngayon, di ba? Kaya kung malugi ang pamilya mo bukas, markahan ang aking mga salita, pagbabanta ni Shen Tian. Hindi ito tinawag kay Duyuan. Ngunit hindi siya binigyan ng anumang pagpipilian. Inaasahan niyang mangyayari ito noong una siyang umupo sa tabi ni Qin Yu. Hindi mo ako masisisi, kung mayroon man. Si Qin Yu ang may pananagutan dito, akusasyon ni Shen Tian. Anong idiot? Ngumisi si Qin Yu. Sino ang tinatawag mong tanga? Pagod ka na bang mabuhay? Ang maputing buhok na binata sa tabi ni Shen Tian ay humakbang ng may takot. Sinong nagpalabas ng mga aso? Dapat lagyan ito ng tali ng may-ari. Panunuya ni Qin Yu pagkatapos humigop sa kanyang baso. Bakit? Maliit ka. Ang puting buhok na binata ay galit na galit at akmang sasampalin si Qin Yu. Alright guys, natapos na naman po yung panibagong kwento natin guys, panibagong kabanata. I hope po nag-enjoy po kayo sa panibagong kabanata natin guys. Abangan na naman po yung susunod na kabanata mga Lodis. Ito po yung DJ Maki, 101.1 Team Power Flowers po. Nagpapasalamat po sa inyong lahat guys. Kung nagustuhan nyo po yung kwento na ito, paki-share na lang po and like. Alright guys, have a nice day po at ingat po lagi ang lahat mga Lodi. Bye bye, see ya!